Alagang Amoso, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Pagbati, magandang araw and welcome po muli sa Alagang Amosup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amosup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang programs and welfare services ng Amosup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. At tinatalakay din natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers. Ang Alagang Amosup ay napapakinggan din po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shout-out syempre sa mga miyembro ng Amosup at dependents at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok o nakikinig sa atin. Alagang Amoso dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Noong nakaraang linggo ay kasama po natin dito sa programa ang Alumni Society of the Maritime Academy of Asia and the Pacific Incorporated. Tuloy ang samahan, ASMAPI kaagapay sa paglalayag. Nakasama natin sa show si Dec Cadet Justin Albarico ng Batch 2024 at kanyang ibinahagi yung mga initiatives at yung mga programa ng ASMAPI, no? Yung syempre yung mga magigiting na alumni ng MAAP. Alam naman natin na ang dami nating mga graduates ng MAAP na ngayon ay talagang namamayagpag na sa maritime industry. At ngayon, wina-welcome po namin kayo muli sa isa na namang makabuluhang episode ng Alagang Amosup para sa ating espesyal na talakayan na may temang Bagong Bayani, Kwento ng Inspirasyon, Sakripisyo at Tagumpay. Ngayong araw makakasama natin ang isang natatangi, iginagalang at tinitingala nating leader sa industriya ng maritima sa ating bansa. Siya po ang Executive Vice President ng Amosup, President ng Maritime Academy of Asia and the Pacific o MAAP, at itinanghal din po siyang Goodwill Maritime Ambassador ng International Maritime Organization o IMO. At kasalukuyan po siyang presidente ng Bagong Bayani Foundation Incorporated. At so let us all welcome to the show our very own Vice Admiral Eduardo Maar Santos, AFP retired. Good afternoon, Camille, at maraming salamat sa pag-anyaya nyo dito sa inyong makabuluhang programa. Magandang hapon din sa lahat ng mga taga-subaybay dito sa ating programang ito. Binabati ko po kayong lahat mula po ito sa umpisa ako sa MAAP. Sa lahat ng mga sa MAAP yung pong pamantasan para sa mga seafarers at sa mga magiging opisyal. Puro lahat assigned sa mga foreign shipping companies. And of course, kasama na rin po ang Amosup. Alam po ninyo, Alagang Amosup ito. Kaya binabati ko na rin po lahat. Thank you so much, sir, for being with us. Alam po namin napaka-busy ninyo. At saka yung mga nabanggit ko pong mga achievements at role ninyo ay parang katiting pa lang po sa mga ginagawa nyo bilang isa pong opisyal ng ating union, ng presidente ng MAAP. Of course, ang dami nyo rin pong organizations in and out of the country. So, salamat po sa inyong oras, sir, at inyong panahon. So, let's dive into our discussion today, sir, yung Bagong Bayani Foundation Incorporated, BBFI. I'm sure marami na rin po tayong mga viewers na kahit pa paano familiar, naririnig na itong BBFI. So, sir, paano po ba nagsimula itong BBFI, Bagong Bayani Foundation Incorporated? Paano po ito itinatag? Sino pong nagtaguyod nitong napakahalagang programa o inisyatibo na to, sir? Thank you. Ito pong Bagong Bayani Foundation ay nag-umpisa ito as a civilian initiated SEC-registered company. Meron pong civilian na nag-apply sa SEC upang igalang at saka purihin at ipakita yung tunay na galing natin bilang mga overseas Filipino workers.
Kaya ito nagumpisa nung 1985-86. Civilian pa po nagpapatakbo. Napuna ni Secretary ang yumaong Secretary Blas Ople na tanyag na hero natin sa labor, buong labor. At sinabi niya instead of the government or POEA nung panahon na yon at saka Department of Labor ang nag-i-sponsor nung program, sinabi niya bakit hindi natin i-turn over ito sa a truly civilian organization. Na hiwalay na wala masyadong interest yung government, yung DOLE nun at saka yung POEA, but only to support the program. Kaya nung 1989 po tinatag yun. Siyempre ang chairman si Cablas, si Secretary Ople, pero ang presidente ay si Captain Gregorio Oca. Na founder din po ng AMUSUP. Siya ang founder din na siya rin ang founder ng AMUSUP. At that time, tanyag na si Captain Oca dahil pinaglalaban nila yung karapatan at yung kapakanan ng ating mga magdaragat. And of course, si Secretary Ople naman, yung mga land-based na OFW. So, anong nangyari, ang Bagong Bayani Foundation is the first truly OFW awarding activity. Kasi kasama dyan yung sea-based at land-based combined. Okay? So, at that time, ang Pangulo po nung foundation ay si Captain Oca at pinilit niyang itatag ito and using the foreign polos, yung Philippine overseas labor offices natin, doon po naghahanap tayo ng mga outstanding na mga OFW both ashore at saka afloat. Okay? So in other words, yung gumawa sila ng award like outstanding employee, yun ang unang-una pong award na ginawa. Category. Outstanding employee for the 2 years by 2 years ang presentation ng award, ang coverage ng awards. Yung outstanding employee both sea-based at saka land-based. Okay? So yun po ang unang award. Dinagdagan po ng social and ano ba ito? Socio-cultural. Hindi, kasi meron din kasing culture and arts. Pagkatapos merong social activities na doon sa place of work nila, sa country of work. At yun ang nangyari. Nadagdagan po yung categories. Nadagdagan yung mga awards. Meron ding yung social pala kasama yung community service. So yung embassy siyempre, alam mo na pag Independence Day ng Pilipinas, siyempre nag-organize. Magarbo yung mga Filipino So communities. ito yung mga pinipili ng polo at saka ng embassy. Kung sino-sino yung mga very active dun sa activities na yon. Sa mga celebrations na yon. Meron din culture and arts showing Filipino culture, showing Filipino art, but in general karamihan doon yung mga nagiging mga cultural officers ng lugar, like for instance sa Kuwait may cultural officer ng hari, Pilipino yon. Okay. Yun, meron talagang ganun. Ngayon, nadagdagan na just last year, we were asked, kinausap po tayo ng PO ng DMW, baka pwedeng magdagdag ng 2 pa, which is Heroic Act. Okay? Bayani talaga. Dati kasi, yung Heroic Act kasi, kasama yan dati sa community and social service. So, pag may mga heroism doon, kadalasan doon ang nananalo dyan sa napipili sa Heroic Act ay yung mga seafarers. So buong barko yun. Opo, yung mga nagsisave na mga refugees. Alam mo na, yung mga tutulong pag may disaster. Yun. So the other award that was selected was
Reintegration Award. So ito ngayon, because this is the Award. Bago po ito yan. bago to. This is the first time that we are going to give this. Pero kasi ito yung hiling ng DMW na their program is really to get the Filipinos back. And when you get them back, they should be able to set up something, reintegrate, be a success in their society, at in their specific community where they are. Kaya nagdagdag nun. Because that's also part of the whole government program na reintegration ng mga galing sa labas na pagbalik either through Correct. setting up a business yun. any program in their communities. Tama. Ang ganda Ganun po yun. ng initiative na yun. Yun. So yun, isinama natin ngayon sa award. So that's the first time this year that we are going to give an award for reintegration. Kasi yung mga heroic act, meron na tayong mga awards nun eh. Kasama yan sa community and social section. Okay? Ngayon, meron pa rin tinagdag na isa. Aside from these awards, meron tayong special awards. From the beginning, merong natatanging bagong bayani. Yun yung Blas F. Ople Award. Is this the highest po? Or? Yun yung highest. Kasi nga, buhay pa si Captain Oka. Buhay pa si Captain Oka. Lumaon na si Secretary Ople. Nagtayo yung Bagong Bayani Foundation ng natatanging Bagong Bayani at that is called the Blas F. Ople Award. Okay? Nung yumaon na yung ating unang presidente ng Bagong Bayani Foundation, si Captain Oka, nagtayo din naman ng Captain Oka Award for seafarers naman. Okay? So land-based and sea-based. So may land-based and sea-based pa rin. Pagkatapos nang yumao si Secretary Toots Ople, gusto naman nila magtayo ng Toots Award. Okay. So ngayon meron tayong Toots Award. Po, panibagong category. So ito naman, mix ito. Either seafarers, land-based or sea-based, basta it exemplifies the efforts of the late Secretary Toots Ople, yung tulong sa kawanggawa, tulong sa kapwa, tulong sa mga activities. Yun. So yun, dumadami yung awards natin and we have always been launching these awards in conjunction with DMW, dati with POEA, and asking everybody to submit their nomination. Yung nomination po ay doon sa foreign awards, nanggagaling yun doon sa community nila o sa country nila kung saan yung embassy. Yung polo. And then the polo or the labor attaché or kung sino pa yung attaché doon na involved doon sa kung walang labor, lahat dadaan sa kanila. So they will now be the one to screen kung sino yung ipapadala, ino-nominate dito sa committee natin sa Pilipinas. Ang unang-unang requirement, alam natin na maraming taga-subaybay natin na alam nila na napakagaling nito nung sa abroad. Ang requirement po kasi ay kailangan lumabas sila legally. Dumaan po sa POEA o sa DMW. Meron tayong maraming magagaling talaga na tumutulong. Unfortunately, lumabas sila as tourists. Tapos nagtrabaho. Di ba? So, gusto natin kasi it's really important for the government to find out kung sino-sino ba talaga yung lumabas bilang worker. Opo. Hindi yung nagturista. Hindi niya mamonitor yun. Correct. Para din po kasi sa kanila yun, sir, sa protection nila. Hindi po ba? Para matatrack ng gobyerno. Kumusta na ba to? Ano na bang status ng employment nito? Pag nakagulo, paano? Tatakbo nila sa gobyerno. Tapos sabi, sino ba ito? Hindi documented. Correct. Yun. So, kasi yun nga po, it's also a way of encouraging them na dumaan na tayo sa proseso. Correct. If ever dumaan. And we have actually given awards in the past. Lumabas bilang tourist, 'di ba? Nagtrabaho, bumalik, tapos nakita niya mas maganda siguro mag-register. So lumabas na naman, but this time as OFW, nagtuloy yung trabaho, ni-nominate siya, nanalo pa rin, 'di ba? So basta what's important is your presence in the country at the time that you are nominated is legal. Dumaan sa POEA. Yun. Tsaka, yun nga sir, kasi syempre, di ba, may malasakit yung
DMW, yung gobyerno natin, and even yung mga organizations like us, kahihinat na nila pag nandun na sila sa bansang pinatrabahuhan That's nila. true. Dapat na monitor din kasi at least alam nung embassy kung how many, every time there's may earthquake, halimbawa, Yes. o may sunog, Conflict tinatanong yung embassy, how many Filipinos do you have, di ba? So yung pala, ang dami pa ng mga undocumented doon. So medyo nahihirapan din ng ang mga embassies doon to find out, to track. Okay. And yun, so well, ang good news, sir, yun nga, ine-expand nyo pa yung mga awards, mga categories ng BBFI, which means more opportunities for OFWs to be recognized by the BBFI, our fellow citizens and our government also. Yeah, it's actually national kasi alam mo, pinapublish naman natin to. In the past, it was actually the President himself, starting with President Arroyo. Siya mismo ang nagbibigay ng award sa Malacanang. However, if you give the awards in Malacanang, then everybody has to wear formal attire. Yes. Yung mga awardees, lalo na yung mga galing sa abroad, medyo ayaw magsuot ng Filipina dress. Siyempre, hindi sila papasukin sa Malacanang. And then you have to fill up. So the request was that pwede bang sa labas na lang tayo para mas madali. Less complicated yung proseso. Yeah, but anyway, now we are not sure because it seems like the President would also like to ibalik yung tradisyon. Kasi nag-umpisa sa father niya yun eh. Opo. Gusto niyang ibalik yung tradisyon. Yun ang that's going to happen now. We sent invitations but unfortunately he's not available on the first date, pero nagbago po tayo ng date ngayon. Hopefully he will be available. If not, then either the First Lady or Secretary or the Executive Secretary. So magiging nare-recognize na as government ngayon. Government man talaga. Dati yung mga Secretary of Labor, mga ganun. Ngayon, tataas na sa Malacanang level. So may ganyan po palang development sa BBFI na posible pa lang. Yeah, posible mabalik pa lang. sa Yes. Malacanang. Correct. Sir, paano po ba yung proseso? Gaano katagal po kayo nag-screen, Okay. tumatanggap ng mga nominations? Actually, nominations start as early as after the awards. In other words, after we give the awards in November, Bukas na we'll ulit. already start accepting nominations. But this will pass through the polo. Ang exception lang, itong reintegration. Yes. Kasi nandito sa bansa. na sa Pilipinas. Yun. So that's how we'll make announcements kung paano yung mechanics ng reintegration. Tapos ano ba yung criteria para mabigyan ng award. Because all the others have criteria already. Simple naman, outstanding employee. Yung outstanding employee, either magmula sa domestic employees hanggang sa middle managers. Kasama yun. Pwede kasi sila employee. mag-qualify, opo. Kasi employee. So yung mga culture and arts, kasama yung mga dean, kasama yung mga educators, nandun silang lahat. So meron silang mga categories doon. Yung heroism, as I said, yung mga taga-barko, but hindi naman barko lang. Those who really display heroic acts kahit na mag-isa, basta umabot sa amin, we are going to consider. Okay. So yun, they can start making the applications. Anybody can, especially office workers abroad. Pwedeng mag-nominate. Basta po idaan sa polo. Dadaan sa polo. labor Yung office. polo mag-screen. Sila yung So kasi for example, ako may kaibigan ako, pwede itong i-nominate for Yes, the Bagong yes. Bayani Awards. Correct. So i-forward ko yung kanyang application sa polo. Correct. Okay Correct. po. Dadaan sa polo muna. Kasi nire-receive namin not only from the polo. Kung walang polo, at least yung staff in the embassy that's Sa involved embassy. in workers. Yun. Siya yung magpo-process nun. Tapos ipo-forward ng Ibabato embassy sa amin. Bagong Bayani. Yun. Okay. And then yung sa reintegration program, sir, ilalabas nyo pa lang po yung Yes. Kasi bago. Opo. Bago. Dito manggagaling yun kasi hindi na galing sa labas. Opo. Kasi hindi natin alam kung ano nangyari. Opo. And then yung may deadline po ba, sir?
Para sa mga the interesado. deadline is actually 3 months before the awards. Okay. So kung November uli yung ating umurong din kami. Dati we used to time the Bagong Bayani Awards with the Migrant Workers Day. Ngayon nag-suggest yung board, pwede ba na i-connect natin kay the late Captain Oka itong Bagong Bayani Award dahil siya naman nag-umpisa nito. Siyempre, hindi ako aangal. So, sir. So, na-move po siya ng November. Na-move ng November. November 21. 21. Kasabay po nung death anniversary Ni Captain Oka. Actually, Legacy Week po yung week na yun dahil Correct. sa November 28 naman po yung birthday niya. Kaya, Ayun. And of course, November 11 anniversary No, na anniversary, nga. yeah, 65th nandun lahat natin. yun. Nandun lahat 65th yun. anniversary po natin this Yes, year, yes. November 11. Ayan. So, Sir Book, alam ko po, ang tagal nyo na pong naging presidente ng Bagong Bayani Foundation Incorporated. Pag alis ni Cap, sa akin Opo. pinasa. Siyempre, kayo na po yung naging punong abala dyan. Sir, meron po bang, I'm sure dami nyo na pong na-encounter ng mga inspiring stories, success stories of our overseas Filipino workers, both land-based and sea-based. Correct. Are there any particular stories that really stuck to you na talaga pong na hindi nyo makalimutan yung storya na yun? Yung tatlong nurse sa Japan, nung nagkaroon ng earthquake, nung 2011 ba? Yung malaking earthquake sa yung Japan. nag-cause din po ng tidal wave, ng Yes, tsunami. Opo. Meron tayong mga nurses na taking care of the aged doon sa side na kung tumama yung tidal wave. Nasa hospital yon. Hindi iniwanan nung tatlo. Kikilabutan ako. Yung kanilang pasyente. Hindi iniwanan yung pasyente. Nabuhay. Hindi iniwanan. Kahit na surrounded by water na sila, inaanod na, nakatutok pa rin yung tatlong nurses doon. Kaya they were recognized not only in Japan, but not only by us. Kahit sa Japan, ginawa silang hero eh. Kasi nga, yung kanilang heroic act of, well, of course, aside from being heroic act, meron pa silang award na outstanding employee. Ang dami nilang award. Pero well-deserved naman, sir. Yeah. Talagang heroic Kasi talaga. that involves life and death na. Yes, sir. Pati sila eh. Pati sila. Hindi nila Putting your iniwanan. life on the line. Hindi nila iniwanan yung pasyente kasi alam nilang hindi kaya eh. Mamamatay talaga yun. Pag iniwanan nila. So, hindi nila iniwan. Yun. And it shows really, sir, the brand of Filipinos, no, sir, working overseas. Yung Correct. kalinga. Di ba yan naman talaga yung mga characteristics, sir, ng mga That's Pilipino? true. Kahit na even our domestic workers, akala nyo pa ganun-ganun lang yun. But they have achieved or attained the loyalty of their employers. Na kung minsan, diyan ka na lang. Matanda na po, magre-retire, diyan ka lang. Diba? So up to now, they're still there. They become citizens, but it's because the owners saw their loyalty and the way that they work at yung kanilang mga working habits, nasanay na yung employer sa kanila. Eh siyempre, yung employer tumatanda na rin, di ba? So, ba't tumatanda ka, medyo ayaw mo na ng bago. Yes. So, from na naman, back to square one. Yeah, correct. Opo. At saka, sir, parang yun yung common denominator ng mga Pilipino talaga. Kalinga. Overseas Filipino workers. Yung loyalty, yung compassion. Kasi even yung seafarers, sir, I'm sure, Ganun ikaw din. po, ang dami niyo pong mga nakakasalamuhan ng mga employers Yeah. talaga. Yeah. Employers associations and mga ship owners talaga. Yeah. Ayan, ano po yung mga characteristics, sir, na lagi nilang Ang lagi sinasabi ng mga ship owners, well, of all sorts, of all nations, kasi marami din tayong countries na ship owners from those countries. Yung mga Greeks, gusto nila yung Pilipino dahil magaling magtrabaho. Tapos hindi naman maaasahan sila doon. Ganon din sa mga Europeans, ganon din yung gusto nila competence. Kasi may utak, nag-aaral at nag-English. yes. Yung English malaking bagay kasi as you know, English is the language of the sea. Lahat po ng maritime ngayon, pati yung mga command sa barko, English eh. So kung medyo hindi mo naintindihan, medyo malilito, di ba? Opo. But anyway, the ship owners like that and
And the way that they work, that talagang seryoso sa trabaho. They are agile, they are very fast in moving. Tapos after that, they can have fun. Yun din ang gusto ng mga ship owners. Kasi alam mo yung Pilipino, bigyan mo ng gitara yun. At saka bigyan mo ng beer yun. Hindi na titigil yun. So they know how to unwind, how to de-stress. And that because if you have that on a ship, alam mo naman sa barko, 20 lang kayo. Tapos you do a lot of work, hirap na hirap kayo, pagod na pagod. Hindi mo na makapag-relax, di ba? So once in a while, the captain will say, "Oh, everybody relax." So when you relax, ito na yung Pinoy. May ng gitara. So, magaling mag-build ng camaraderie. Yun. Galing. Okay, that's really good to know, sir. And talaga pong yung Bagong Bayani Foundation, it's a platform po, no. Instrumento siya para umangat yung moral at saka yung ito nga pong image ng mga OFWs natin for who they really are. Na correct. Yun nga po yung mga positive traits, positive characteristics of the overseas Filipino workers. That's true. At saka they become models. Yes. Doon sa kanilang country or community where they're working. Nalalaman ng lahat kasi pag Independence Day, pag ganun, sama-sama sila sa embassy, di ba? So nagkakakitaan sila, nagkakakilala. And then you say, nalo yun ng Bagong Bayani. Ina-announce kasi nung ambassador. So andun yung sense of pride. Yes. So, yung our Bagong Bayani awardee for this year is yun. So, natutuwa sila na nagkakaroon tayo ng model and para pamarisan ng iba. So, role model. So that's essentially the reason why we have Bagong Bayani Awards is for them to be models in their respective countries where they work. At the same time, increasing the prestige of Filipino workers, whether they are in low-level works or in executive jobs. Lahat may opportunity to shine. Yes. Okay. It's very, very nice, sir. And talaga po nakaka-inspire the work that you've been doing, sir, with BBFI, Bagong Bayani Awards. And it's really something that we need to promote more. We need to showcase more. Lalo na ngayon, sir, daming ways to spread the word, no? Correct. We are also thankful to, of course, this is actually responsibility ng government to di ba? Pinasa lang sa atin kaya because tayo nagpa-fundraising. But anyway, ito si Sec Hans, when he was still Sec Hans Kakdak, when he was still POEA, he put up the bantayog ng mga Bagong Bayani dun sa harap ng POEA building. Lahat ng awardees from 1989 nandun. Tapos nag-i-increase. So it's a whole wall. It's a wall of heroes. Wow. Yun. So natutuwa siya na actually when he became a DMW, kasi the wall is facing the building. Papasok ka sa gate. Kung papasok ka, hindi mo mapupuna. Kung palabas ka, saka mo makikita. So ang ginawa niya, nilagyan niya ng mga bulaklak at saka mga upuan para pwede mag-standby kung sino yung nandun. At siyempre, kung ikaw nanalo, nadali mo yung pamilya mo. Pangalan ko yun. Andun nga yung Ako yun. Bagong Bayani. Right, It's very apt, no, sir? Talagang modern heroes. Yes. Bagong Bayani. Okay, sir. Panghuli na lang, sir, ano pong mensahe nyo sa mga bagong bayani natin, lalo na sa mga Pilipinong mandaragat natin na patuloy na nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya at sa ating bayan, sir? Alam po natin yung sa ating mga OFWs, alam po namin yung hirap ninyo pag-apply, pagkuha ng trabaho, paghanda. Tapos pagdating nyo dun sa lugar, marami ring hassle. So marami kayong daranasan upang magawa yung inyong basic na need nyo na makatulong sa pamilya. Alam po natin yan kasi mula ng mga kabataan na nagkakadete, nagbabarko kasi bakit? Tutulong daw sa pamilya. So kasama din po dyan yung ating mga land-based, ganun din. Kahit na medyo may edad na, hindi na mga teenager, ganun pa rin kasi nakikita nila na mas magandang opportunities. Bakit? To help their family here. So yun palagi ang aking sinasabi sa kanila, konting syaga lang dahil lahat naman ito para sa pamilya mo.
Kung marami kang pamilya, mas marami kang trabaho. Biro lang yun. Biro lang. Pero talagang yun, sir, ang tanging inspirasyon talaga ng mga overseas Filipino workers Lahat. natin, pamilya talaga, sir, number Correct. one. Kahit saan po tayo magtanong, yan talaga ang kanilang Correct. answer. Kaya sinasabi ko na pagtiyagaan na lang ninyo kasi anyway, para sa pamilya ito at nandyan naman yung gobyerno nakaalalay sa inyo. Tapos dito po sa Bagong Bayani, meron kami tinatawag na Alumni Association. Yung mga dating Bagong Bayani. So yun, tinutulungan yung mga nandito. So kasi nga, nabigyan naman sila ng award. So ilan lang naman sila, 237 lang sila. Oh. Of course, yumaon na yung iba. So konti na lang yung naiwan. But of course, ito yung mga na talagang individual awardees. Yung awardee na kasama yung barko, ay 1,700 po yun. Wow. Hindi naman masyado. Kasi individual yung award na talagang yun ang mga gumagalaw talaga. Okay, sir. We're really looking forward to the next Bagong Bayani Awards. Saan tabayanan po natin yung mga updates dyan. And so, para sa mga updates, sir, siguro i-follow na lang ninyo ang Facebook page or Facebook group ng Bagong Bayani Foundation Incorporated. Yes. And of course, for AMOSUP naman, meron tayong AMOSUP official Facebook page and AMOSUP official Facebook group. On your screens, nandyan din yung mga details ng AMOSUP Contact Center or ACC. And meron din tayong AMOSUP official YouTube channel kung saan natin pinupost ang episodes ng Alagang AMOSUP. And for more information about our welfare programs and services, you can log on to www.amosup.org. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, si Miss Susan Aizon, Milo Jonella, J. Arevalo, Hero Lucero, Justin Osayas, Erwin Peñano at Jerome Toledo, at sa ka-AMOSUP natin na si Lara San Juan. Maraming salamat po muli sa inyo, Vice Admiral Santos, sa pagbabahagi ninyo ng inyong oras at kaalaman tungkol sa Bagong Bayani Awards at sa Bagong Bayani Foundation Incorporated. Napakaganda po ng inyong mga ibinahagi tungkol sa pagbibigay pugay at pagkilala sa ating mga modernong bayani, kasama na dyan ang ating mga land-based and sea-based overseas Filipino workers. Isang taus-pusong pasasalamat sa inyo, Vice Admiral Santos, at nawa ay magpatuloy ang inyong adhikain na magbigay parangal at suporta sa ating mga Pilipinong mandaragat at sa mga land-based overseas Filipino workers. Pagbati rin po muli sa lahat ng miyembro at dependents ng AMOSUP na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang AMOSUP sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang AMOSUP. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AMOSUP dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.